Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapito. At bago po tayo magsimula, babati po muna tayo ng mga may kaarawan. Ngayong October 18, kaarawan po ni Joy Rivera Perfecto, pamangkin po ng aking may bahay, kay Rep. Aga Santonia, kay Adarna Bartoloy, at ganoon din po kay former FIBA referee Ray Mata. Isa po retirado po ng empleyado ng Central Bank at ngayon po hindi na po nag-referee. Ganun din po, belated happy birthday kahapon po, October 17, kina Perry Cuadra Sr., Arnold Lopez, at ganun din po kay Christian Mark Perfecto. Pamangkin din po na aking buting may bahay ng Makatarman, Northern Samar. At advance happy birthday po sa mga sumusunod. Kay Tess Anesiete Peña, na nakasama ko po sa Bahamas. Kay Aldridge Macabangin. Kay Paul Di Paul. Triple Macabenta. Kay Mola Win. Kay Francisco Roca Baldol Jr., na isang vlogger na kilala sa tawag na Uncle B. Kay Jimmy Batak. At ganoon din po kay Teresa Moreno Vega, na isa pong kabatsmate ko sa Manila High School, na kung saan next year po, January, ay magdiriwang kami ng golden anniversary. Ika-50th anniversary po namin. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat, at naway patuloy tayong pagpalain ng puong may kapal. At shout out din po sa mga sumusunod, kay Atman Tugas, kay Ramel Caranzo, Jojo Villarreal, Emmanuel Manalon, Fausto Escobar, Larry Balon, at ganoon din po kay Aljon Balasolia Sumulat II. Kamusta po kayong lahat dyan at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pong tatalakayin ay patuloy na pagtalakay sa Article 28, yung 8-second rule. And sabi po doon sa OBRI na Article 28-5, A1 dribbles from the backcourt and stops the forward motion, is still dribbling while unang senaryo is straddling the center line. Pangalawang senaryo, both feet are in the front court while the ball is dribbled in the backcourt. Pangatlong senaryo, both feet are in the front court while the ball is dribbled in the backcourt, after which A1 returns both feet to the backcourt. At ang huling senaryo, ang pang-apat, sabi doon, both feet are in the backcourt while the ball is dribbled in the front court. Iyo ba? Ito po ay sasalin natin sa wikang Tagalog. Ang sabi sa wikang Tagalog, Artikulo 28.5, si A1 ay nagpapatalbog ng bola mula sa backcourt at sumandalig tumigil sa pagpasok sa frontcourt na nagpapatalbog pa rin. Una, nasa pagitan ng gitnang guhit. Pangalawa, parehong dalawang paa ay nasa frontcourt habang nagpapatalbog ng bola sa backcourt. Pangatlo, parehong dalawang paa ay nasa frontcourt habang nagpapatalbog ng bola sa backcourt, na kung saan ay bumalik si A1 sa backcourt gamit ang dalawang paa. At ang huli, sabi, ay parehong dalawang paa ay nasa backcourt habang nagpapatalbog ng bola sa frontcourt. Okay. Ano po interpretation doon? Ang interpretation doon ito. In all cases, this is legal play by A1. Dribbler A1 continues to be in the backcourt until both feet as well as the ball are completely in contact with the frontcourt. The 8-second period shall continue. Okay? Ito po sa Tagalog po yun. Ang sabi sa Tagalog, sa lahat ng sitwasyon, ito ay tamang paglalaro ng A1. Dahil ang katayuan niya ay nasa backcourt pa rin. Kaya ang pagbilang ng 8 segundong palugit ay ipagpapatuloy. Matitigil ang pagbilang kung ang dalawang paa at ang bola ay parehong nakaapak at nakakontak sa frontcourt. Para po mas lalo tayong maliwanagan ay panoorin natin ang ginawa kong video. Ito po ito.
Ngayon sa Santas Veronas, Silang Cavite, Basketball Court. Ipapakita po natin ngayon yung rule 28, yung 8 seconds rule. Ganito po yun. Yung apat na senaryo ay ipapakita natin. Okay? Ang sabi po sa rules, yung player A1 ay nag-dribble papunta ng front court at straddle sa mid-court line. Kaka-straddle sa mid-court line at nag-dribble sa front court at nag-dribble sa front court, hindi pa po initigil ang 8 seconds count. Okay, ulitin natin. The moment the player gain control of the live ball inside the court at nag-dribble papunta ng front court, tuloy-tuloy ang 8 seconds count. Pag nag-straddle siya sa mid-court line, nag-dribble sa backcourt o nag-dribble sa front court, hindi po ititigil ang 8 seconds count. Tuloy-tuloy po yun. Okay, second scenario. From the backcourt, ang A1 nag-dribble going to the front court at tumigil sa front court at nag-dribble pa rin siya, hindi po ititigil ang 8 seconds count. Okay? Tuloy-tuloy pa rin po yan. Second scenario. A third scenario. Ang A1 nag-dribble from backcourt after gaining control of a live ball inside the court, papunta ng front court, tumigil sa front court at ang bola ay nasa backcourt pa rin. At then bumalik sa backcourt, hindi po ititigil ang 8 seconds count. Pang-apat na senaryo. Ang player A1 nag-dribble from the backcourt, tumigil sa backcourt, at ang bola nag-touch doon sa front court, hindi pa ititigil ang 8 seconds count. Maliwanag ko ba? Kailan pwede itigil ang 8 seconds count? Ititigil ang 8 seconds count the moment both pickup player ay nasa backcourt at ang bola ay na front court. Tigil na po ang 8 seconds count. Yan po ang 8 seconds count natin. At naway naunawaan natin ang mga ito. Nawa, mas maliwanag po maintindihan ng ating mga kasama. Dahil ito'y klarong-klaro, meron demonstration po. Kasi mas mahirap kung binabasa lamang, pero mas maganda meron demo. Ayan po ang aking bidyong ginawa. Okay? Bago po tayo magwakas, ay wag po nating kalimutang mag-like, mag-follow, share, watch it, and subscribe sa aking YouTube channel. At bago ang lahat, mag-iiwan tayo muli ng isang salita ng Diyos mula sa Mateo chapter 6, versikulo 33 hanggang 34. Sabi doon, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Yan po ang salita ng Diyos. Muli, hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, ito Kamarangan. Bye-bye!